master. So ito, trabaho na naman. So may pinagagawa rito. Ito controller ng submersible pump. So bali ito yung sinabi niya. So, meron siyang power, indicator light na power, tapos indicator light ng run, trip, tapos on, off, on. Meron siyang manual saka auto. So ito lang yung sinabi niya na ganito ang gusto niya mangyari, pero wala siyang binigay na electrical layout or diagram. So ngayon gagawin natin. So control ng submersible pump to. So yung submersible pump meron siyang floating switch. So under siya pagka nakuha niya na yung level ng tubig. Tapos mag-off din siya pagka nakuha niya na yung level nung pinaka mababa niya, halimbawa. So ito, problema dito, madali lang sana kung wala na siyang on off o wala na rin siyang manual or auto. So meron siyang manual auto, kaya gagawin natin ng layout kung paano. Kung floating switch lang sana, series mo lang sa linya ng motor, okay na. Pero hindi ganun eh. So meron pa siyang, pwede mo siyang patayin, pwede mong i-on, pwedeng manual, pwedeng auto. Tapos meron din siyang trip. So ngayon gagawin natin ng layout. Okay, master. So update na lang pagka nagawa natin ng layout, tapos i-assemble na natin dito. Okay. So ito, titingin tayo ng mga switch na gagamitin natin. Yan. So ito yung ito para doon sa manual auto niya to. So kailangan natin ng isang normally open, isang normally close para sa manual and auto. Yan. So dito pa yung mga ibang switch. So titingin tayo para sa start, stop. Okay. So bali ito na siya. Yan. So ayan, iwawiring ko na lang. So na-mounting ko na lahat yung mga switch sa mga indicator nya. So ito mga terminal block. Yan. At yung breaker, contactor, saka yung gamitin nating relay para sa floating switch. So bali ito yung gusto nila mangyari. Ayan, kaya kinopya natin. So ayan, bali ayan siya. Ayan. So kopyang-kopya lang natin. Okay. So ito ngayon yung sirkito niya na ginawa ko. Ayan. So ito yung motor. So under siya by floating switch. Okay. So, pag on ng floating switch, under na siya kasi yung power niya dire-diretso ng gano'n. Ayan. Dire-diretso siya hanggang dito sa may contactor. Pag on ng contactor, mag-on ngayon dito, mag-flow close, kaya under yung motor. Okay. Ayan. So yung power diretso lang. So ito yung run indicator niya. So nakakonect din sa contactor 1. So pag unong contactor, under ang motor, under yung run indicator. Okay. Ayan. So pag nag-trip naman siya, meron siyang overload. Pag nag-trip siya, mag-open to. So mamamatay yung contactor, mag-flow close to. Kaya iilaw yung trip indicator niya. Okay. So ito naman, meron tayong auto saka manual, kasi kailangan niya may auto manual. Nakalagay rito auto manual. So pagka manual natin, magka-connection to. Itong dalawang ito naka-connection lang dito sa dalawang switch na to. Ayan. Bali ito yung manual, ito yung auto. Ay, ito yung manual, ito yung auto, di ba? So pag auto natin, ayan, mag-close yung isa, mag-open yung isa. Pag nakaganyan naman, close yung isa, open yung isa. Okay. So ganoon lang dito. Pag nag-auto tayo, mag-close to, mag-open to. Tapos i-start natin kasi manual na tayo. Pag i-start natin, mag-interlock ngayon to contactor, kasi mayroon siyang nakakabit dito sa contactor. Mayroon siyang auxiliary relay na magko-contact dito para mag-interlock siya. Okay. So ngayon kung i-stop mo, pindutin mo lang ito i-stop, mamamatay na uli siya. Okay.
So ganun lang, simple lang. Simple ko lang to. Yan. So update ko na lang kayo pag natapos. Okay mga master. Okay mga master, so ito malapit na siyang matapos. Bali na i-wiring ko na yan. So nilagyan ko ng cable marking, ayan, para maganda. So ito ipapunta na lang dito, ayan. So ito na lang panel nya, mga wiring ko. So okay na siya. So naglagay tayo ng, ayan, may mga marking siya para madali mag troubleshoot. So alam na natin kung saan nagpunta yung mga cable. So meron kaming printer kasi rito para cable marking dito. Ayan. Kaya minarkingan ko. Okay. So bali ito na siya. So ito yung papunta rito. Ayan. Tapos okay na. Okay. So update na lang mamaya pag natapos mga master. Okay. Okay mga master, so ito na yung ginawa ko. Ayan, may mounting na. Ito na siya, yung controller ng submersible pump. Ayan. So meron lang siyang breaker, contactor, overload, saka relay para sa floating switch. So dalawang floating switch kasi ang gagamitin ko rito, ang nilagay ko rito. Pero sabi nung amo tama na isa, kaya ginamper ko muna yung isa para sa low level to yun na may isa sa high level. So under lang siya pag nag high level siya. Ito sana sa low level, mag-go-off siya pag nag low level. Kaya ang mangyayari nito, one na lang, isa na lang yung floating switch. Hindi ko na nilagay yung latching nya ito kasi wala siyang low level na mag-go-off sa kanya pag nag-latch. Kaya didepende na lang siya doon sa floating switch na high level. Okay. So bali ito yung tangke na paglalagyan ng submersible pump. Yan. Maliit lang naman to kasi siguro mga 5 to 10 minutes lang aandar, ubos na yung tubig. Okay. So ganun lang mga master, simple lang. So isang submersible pump lang naman to pero actually nakakuha naman na yung mga cable kung sakali man na hindi maganda pagkuhan nito. Kasi kailangan talaga dalawang floating switch nito isang high saka isang low, pero isa lang daw yung gagamitin kaya sige, okay lang, wala nang problema. Okay, so okay mga master, so bali ito yung submersible pump na ikakabit natin doon sa controller na, bali ito yun, ina-drive ng controller na ginawa ko. Ayan. So 1.4 kilowatts, 6.3 amperes, bali 2 horsepower lang to. Ayan. Okay, so maliit lang siya. Ayan. Ground post. Okay, so ganun lang. Okay, thank you for watching.